Eto na ang mga standout sa Miss Universe Philippines 2026 contract signing batch 2. Oh, di ba? Hello, Carvelos. This is Gazel Ortega, ang vlogger na prangka pero hindi itusera kagaya ng iba. Mabuhay, mabuhay, and mabuhay. Eto na ang aking batch 2. Kung sino nga ba ang nag-stand out sa mga girls na pangalawang batch na ito ng bonggang-bongga. Ngayong batch naman nakapili ako ng 10. Konti na. To be fair naman, nakapili naman ako ng 10 dito sa batch 2. Doon sa batch 1 kasi 6 lang talaga yung nagustuhan ko na parang pakabog naman sa Miss Universe kung ilalaban sila ng bonggang-bongga. At ito na nga, simulan ko, may number 10 sa aking listahan. Miss Universe Philippines, Manila, Justine Felizarta. Nagulat kayo, no? Pero ako hindi. Alam ko naman kasi, hindi ko lang talaga siya pinag-uusapan. Kasi wala naman talaga siyang laban. Charot lang. Charot lang, ewan ko lang, malay mo, this time, magkaroon na talaga ng corona si Justine Felizarta. Sumali sa Binibining Pilipinas, sumali sa Miss World Philippines, at ngayon, nandito na siya sa Miss Universe Philippines. So, ano nga ba ang kanyang may offer? May bago ba? When it comes sa pasarela, masasabi natin, kabog. Pero in all aspect, I really don't know. But still, kumabog pa rin siya sa akin at may number 10 kanina sa batch 2. Sa batch 2 lang yun ha. Si Miss Justine Felizarta. My number 9 sa aking listahan is Negros Oriental, Fatima Alsoid. Kilala ba ninyo si Fatima Alsoid? Siya lang naman ang elemental queen ni Imelda Swinehart sa Miss Earth Philippines noong 2016. Ngayon, nagbabalik siya representing Negros Oriental. Napakaganda niya ngayon at ang payat-payat pa din. Grabe. Isa to sa mga nagagandahan kong na beauty queen na hindi na sumali sa ibang pageant after Miss Earth. Pero this time, nagparamdam siya at sasali ulit siya ng bonggang-bongga. May number 9 sa aking listahan. Negros Oriental, Fatima Alsoid. May number 8 sa aking listahan sa nag-stand out sa batch 2 ay Nueva Ecija, Michelle Berchel. Di ba? Ang tangkad ng babaeng nito, parang ang liwa-liwanag niya tingnan, di ba? Nung nakita ba ninyo si Miss Nueva Ecija, parang pag naglalakad siya, parang ang liwa-liwanag, may something sa kanyang mukha, may maaliwalas ang kanyang mukha, matangkad, maganda. Kaya kabog na kabog sa aking number 8. My number 7 sa aking listahan, nagulat ako, parang nagiging prinsesa lang siya kanina kasi ang ganda-ganda nito. Number 7 pala sa aking listahan, Jackie Ra or Jacqueline Golrahani ng Tacloban. Actually, iniisip ko nga po pasabog siya kasi beautiful talaga sa ate mo, girl. Pero parang sakto lang din. Sakto lang yung ganap niya kanina. Kaya number 7 ko lang din siya. Si Jacqueline. Hindi ako sanay sa Jacqueline Golrahani. Masanay ako sa Jackie Ra. But still, number 7 pa rin siya kasi facially beautiful, matangkad, at kumabog din naman ng bonggang-bongga. Nakaka-queen din. Ay, hindi naman. Nakaka-prinsesa lang siya kanina. Sa tingin ko, yung hair and makeup niya, medyo hindi ko masyadong bet. Kasi prinsesang-prinsesa yung dating. Ayun, may number 6 sa aking listahan. Hindi ko nga alam kung number 6 ko to, number 5. Pero number 6 ko na lang for the sake of Jeff. Number 6 sa aking listahan, Muntinlupa, Adela May Marshall. Ay, grabe. Ang kabog. Hindi ko lang masyadong bet yung damit. I think hindi ko lang bet yung basta hindi ko lang bet yung damit. Ramdam ko. Pero ang ganda-ganda, ang tangkad-tangkan, amazing. At talagang kakabog din naman talaga itong si Muntinlupa. For sure, di ba? Muntinlupa. Sana kumabog ka ng bonggang-bongga. Kasi maraming umaasa sa'yo na kumabog at kumuha ng corona this time sa Miss Universe Philippines. Di ba? At syempre, model-model ito. So, kailangan niyang patunayan na pang beauty queen na siya ng bonggang-bongga. Eto na nga guys ang ating top 5 sa Miss Universe Philippines contract signing batch 2. My number 5, Taguig, Bella Ismael. Hindi ko bet yung damit. Black. Okay naman yung black pero hindi ko bet yung style. Parang nakasando. Parang hindi siya
I really don't know. Parang hindi corporate attire. Parang wala lang. Parang normal lang. Ganon. May magagalit. Si Jeff magagalit. Oh. Totoo na. Ito naman. Bukod doon sa hindi na-emphasize yung ano niya, yung beauty, true beauty niya. Di ko lang bet talaga yung damitan. Parang, di ba? Yung iba kasi po ano talaga, literal na corporate jumpsuit, kinemerot, formal. Pero siya talagang sleeveless lang talaga ang peg niya. So, nilagay ko lang siya sa aking number 5. My number 4 sa aking listahan, Summer Island. Catherine Wardell. Anong bonggang-bongga. Ganda ang tangkad. I love it. Ang fresh. San pa kayo? Jeff, fresh ba yung sayo? Charot lang, hindi makamove on. Ayun, si Catherine Wardell ang nagbibigay sa akin ng freshness overload. Ang ganda-ganda ng mukha, maliwalas, talagang kahit ano siguro isuot ng batang ito, beautiful, di ba? Dami niyang kamukha na mga artista, pero Catherine Wardell, isa talaga siya pagpipilian at isa sa mga possible na makoronahan ng kahit anumang crown dyan. Even Miss Universe Philippines man yan ang bonggang-bongga. Kaya nilagay ko siya sa aking number 4. My number 3 sa aking listahan ay Pampanga, Alison Hetland. To be fair, super stunning, super modelisk, super tangkad. Hindi ako na-impress sa makeup kasi parang mukha lang siyang wala lang. Kung hindi lang siguro siya matangkad o kung hindi siya siguro mahaba, hindi siya kakabog ng bonggang-bongga. Pero dahil ang haba niya, I really don't know kung anong kulang sa kanya. Pero maganda ang lakad, sophisticated. Ano ba? Nahihikab ako. Sophisticated, tapos very stunning talaga. Pero parang may something na hindi ko alam kung ano yung kulang kay Miss Pampanga. Sana naman sa susunod na lumabas siya, lalong-lalo na sa press presentation, ma-impress ako ng bonggang-bongga. That's when nilagay ko lang siya sa aking number 3. My number 2 sa aking listahan, hindi ko ina-expect. At for sure, hindi nyo rin ina-expect na ilagay ko siya sa number 2. Jen Rose Javier ng Sultan Kud. Ay, puryagaba. Ang ganda-ganda ng babaeng ito. Saan ba ninyo kinuha ng ganito kagandang babae? Ay, grabe talaga. Nakaka-mesmerize ang kanyang tunay na kagandahan. Nakaka-mesmerize ang height. Nakaka-mesmerize. I don't know lang talaga kung anong eksena nito. Pero yung physical attributes, winner. I don't know lang talaga kung matalino to or whatsoever. Pero yung physical attributes talaga ni Ate Mugger ang nagdala. The hair and makeup, the face, serving face, the height, the OOTD, amazing! Kaya number 2 talaga sa aking listahan, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Kayo din ba? Na-impress din pa kayo sa ganda niya? Kaka-mesmerize yung kagandahan niya. Promise guys, promise. Kinikilig ako, ang ganda-ganda niya kasi, di ba? Si Miss Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. At ito na guys, hindi niya in-expect ang aking number 1 for today's video at hindi ko inaakala din na mag-number 1 siya kasi mas inaabangan ko si Bella at saka si, sino ba ito? Si Bella Ismael at saka sino ba ito? Si Alison Hetland. Pero, ay puryagaba kay Marian Arellano ng Tarlac. Siya talaga ang nag-stand out sa akin sa lahat ng mga babae sa batch 2 na nag-contract signing. Iba yung aura niya, the face, the height, the OOTD, the makeup, the hair, everything is serving Miss Universe. Watch out kayo kay Miss Tarlac. Tangkad, balingkinitan, beautiful, brainy, summa cum laude, ang saya-saya. Ay, summa cum laude ba siya? Magna cum laude pala, sorry. Baka naman makorek ako dito. Pero grabe.
paakyat sa escalator, rarampa papasok sa Empire, ay pusang gala, mapapapusang gala kasi itsura ni Miss Tarlac, napakagandang babae. Wala ka talagang masabing mali sa kanya. Kaya super standout siya sa akin sa batch number 2 sa contract signing ng Miss Universe Philippines 2026. Kayo guys, comment down below lang kayo kung sino yung nag-stand out sa inyo sa batch 2. Batch 2 lang pag-uusapan natin ha. Baka hindi na naman malinaw sa mga kokote ninyo kung ano ang baka may magsulat dyan ng Cebu Province. Baka naman may magsulat na naman dyan na La Union. Batch 2 ang pinag-uusapan natin at si Tarlac. Para sa akin lang yun ha. Kung hindi nyo matanggap, bahala kayo sa buhay nyo. Para sa akin, si Tarlac talaga ang nag-stand out at saka si Sultan Kudarat sa batch 2, sa day 2 ng contract signing ng Miss Universe Philippines 2026. Pero, may alam akong kandidata na i-reveal daw nila sa press presentation. Ano yun? May batch 3? Ay, bakit ko sinabi? Hindi kasi kompleto yung nag-contract signing. So, i-reveal na lang daw nila sa sa press presentation. Abangan nyo ha. Ha? So, basta lang yung akong chika. Yan lang yung konti kong chika at saka sa inyo, may darating pa sa press presentation. The reveal. There you go. This is Gazel Ortega. Maraming salamat. Mwah, mwah, mwah. Napakaganda ni Marian Arellano. Nanggigigil ako sa beauty niya. Parang sarap sa bunutan. Mukhang North Luzon yata na magtatagumpay for today's video. Paalam!